Pagpatuloy po natin ngayon ang ating diskusyon kasama si Attorney Paulo Tamase. Prof, kahapon isa rin po dun sa mga nabanggit, well, one of the big discussions like we mentioned with Joseph at the very beginning was yung paggamit kasi ng mga acknowledgement receipts. Tapos ang naging solusyon, nagkaroon ng sampling. Ah, Pwede niyo bang i-explain sa amin, Prof, kung paano ba ginagamit, ano yung tamang paggamit, ano yung tamang paraan ng paggamit ng sampling pagdating sa korte? So kung court proceeding ito, no, mayroong bagong rule noong 2019 sa Rules of Procedure or Rules of Evidence natin. I think ito yung Rule 130 Section 3C in relation to Section 7 kung saan sinasabi na kung ganito kadami yung dokumento, no, voluminous records na mahirap na para sa isang korte na i-examine ito isa-isa, yung panig ay pwede magpakita ng isang summary nung dokumento o ano ba yung nilalaman nila, tapos bibigyan na lang ng pagkakataon yung depensa at yung korte na busisiin yung mga underlying documents na pinagbasihan ng summary na iyon. In normally kasi, in the normal course, kailangan mo ipakita isa-isa bawat nung acknowledgement receipt. Ibig sabihin nun, kailangan mo ng testigo na mag-identify at mag-authenticate. Identification, ibig sabihin niya na yung resibo na yan yung pinag-uusapan natin. Authentication naman ay totoo yung resibo na yan kasi kilala ko yung pumirma or familiar ako dun sa signature, etc. So, imagine kung gaano katagal yung proseso na yun kung libo-libo yung dokumento. So, dalawa yung pamamaraan sana na gagawin ng prosecution. Una ay humingi sila ng stipulation na pumayag or comparison na pumayag na lamang na itong dokumento na pinag-uusapan natin, authentic naman ito or faithful reproduction siya noong mga resibo, pero nakita natin hindi pumayag yung depensa. Ang sinuggest ng depensa ay yung same rule na sinight nila ni Attorney Kapunan kay Attorney Wamil, which is yung sinabi ko nga na rule on yung summaries. So, tama naman in a way yung ginawa nung prosecution kahapon. I think nagkaroon ng summary, hindi lang ito namarkahan in the pretrial kasi bago nilang in-employ. But mayroong summary ng mga transactions na problematic, na ipakita yung total nun, na ipakita yung usual na problema doon sa mga resibo na iyon. Tapos ang ginawa ng prosecution, kung nakita niyo yung parang 15 minutes yun na sunod-sunod lang, no? Parang pinakita nila yung sample nung mga resibo na problematic. Yung idea kasi doon is hindi naman natin sinusubukan patunayan as if this were a court case na ito yung total amount at ito yung total amount na dapat ibalik. No? Hindi, remember na impeachment to, ibig sabihin ng pinag-uusapan lang natin is yung pwesto ni VP Sara and not yung accountability niya for the peso value. No? So, if enough na for the prosecution to show na pag tinignan nyo tong, for example, 30 na acknowledgement receipts, pare-pareho yung problema, may pattern clearly na pabaya siya dito, then enough na yon to prove yung larger point nila, which is either pabaya yung opisina ni VP Sara doon sa pagmamanage, or if not, malicious yung paggawa ng acknowledgement receipts mismo. Meron bang sample size? I mean, kasi di ba pag tayo na nakikita natin sa balita mga survey, parang may ganito tayong sample size with a margin of error na plus minus ganyan. Meron bang ganong rule applicable here in this case? Good question. So sa korte walang sample size kasi ang kailangan lang naman ipakita doon ay yung summary, and in fact hindi na kailangan gawin ni Attorney Kapunan yung ginawa niya kahapon na may sampling. Enough na yung summary under the rule at obligasyon na lang nung korte na tignan yun, yung summary na iyon at busisiin yung underlying documents, and yung depensa na busisiin din yun para hanapan ng butas. But kinikilala natin na hindi ito normal court process, impeachment process siya, and therefore walang oportunidad yung mamamayan na busisiin isa-isa yung acknowledgement receipts na iyon kahit i-upload pa sila sa internet. Kasi walang oras tayo, no, or wala tayong attention for it. So, yung ginawa ng prosecution, parang demonstration siya kahit papaano. And therefore, walang fixed number kung ano yung kailangan nila ipakita. Kailangan lang nila ipakita na persuasive, no? In a persuasive way rather, na ang dami nung resibo na involved. So, if tatry nyo i-summarize yung ginawa ng prosecution kapon, dalawang lines yung ginawa nila. Una, pinakita nila yung problematic na mga pangalan. Yung mga ridiculous na pangalan. Hindi na, pasintabi na lang, baka totoong pangalan pala yung mga yun. But I think yung tinatry ipakita ng prosecution is huwad, fictitious yung names na iyon. So yun yung unang line of acknowledgement receipts na pinakita nila. Yung second line na pinakita nila ay yung acknowledgement receipts na pare-pareho yung date, tapos malayo yung mga lugar.
So it's possible na nangyari yun for multiple types of acknowledgement receipts. We're seeing probably tip of the iceberg lang in terms of it. But yung impression na nakukuha ng tao ngayon so far is, ang dami nga yatang problema, di ba? Or may systematic na problema yung paghahanda nitong mga resibo na ito. Na kumbaga parang hindi lang kasi isolated case. Yes. Diba? Parang yun ang sinasabi nila, na hindi naman isang beses lang nangyari. Yes. Kasi kahit papaano, kung minsan, 2 beses nangyari, syempre hindi yun maganda, pero kaya ipaliwanag kahit papaano na sa dami ba naman ng dokumento, no? Nagkamali lang or negligence lang siya. Walang desire or intention or malice behind itong mga pagkakamali na ito. Pero kung yung prosecution, and minsan nasa estilo yun nagpapakita, pag nakita niyo si Attorney Kapunan kahapon, may point na parang puro tanong na lang yung ginagawa niya. Na yung witness, ang ikli na lang nung sagot na yes na lang. Hindi na ino-objectan nung kabila. Pero kasi nakita niyo yung pattern na nililatag lang niya isa-isa yung mga problematic na resibo. Parang nagbi-build ng momentum yun na ang laki nitong pagkakamali na ito. No? And kahit ito lang yung ipakita namin, representative na siya of the larger problem with the 4,000 plus acknowledgement receipts. At nakikita natin, habang sinasabi niyo yan, attorney, nakikita natin yung sa ating live na kuha na parating na yung kahon-kahong mga dokumento ng prosecution at pinapasok na nila dun sa briefing and waiting room ng prosecution panel dahil yun din ang expectation natin today, di ba? Na parang babalikan some of these documents and gagamitin na rin malamang ng depensa sa kanilang cross-examination. Yes, but when you think about it, no, even itong drama or process ng paglalabas ng kahon-kahon na mga resibo, in theory, hindi siya kailangan gawin eh. Kasi pwede naman nilang di ba, ilagay na lang doon sa Senate Session Hall. But nagsispeak or nagpapakita yun doon sa public character nitong proseso na ito. Na some might accuse or allege na performative lang yung ginagawa nitong mga abogado. But actually, yung performance na iyon, so to speak, napaparating nila sa mamamayan kung ano yung kahalagahan or ano yung scope or weight ng mga nangyayari na ito. So, bahagi siya nitong impeachment theater na papanood natin araw-araw. Well, we'll see, Prof, kung paano nila gagamitin sa araw na ito on day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At mga kapuso, tuloy-tuloy po ang live stream ng GMA News special coverage, The Vice President on Trial. Sa atin pong pagbabalik, mapapanood na rin tayo.